Guys, for today's video, may gusto po akong i-share sa inyo na news na sa tingin ko, if na-approve to or naging law ito, ay makikinabang tayong lahat ng Pilipino, lalo na kung tayo yung nagbabayad ng tax sa gobyerno natin. Ano ba to? Well, tinatawag nila itong Digital Payments Act. Para saan ba to? Bakit tayo concerned dito? Etc. etc. Yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, nakapunta na ba kayo sa isang government office na like kailangan nyo magbayad tapos pag magbabayad na kayo, ang haba ng pila? Well, ako naranasan ko yan sa LTO. Wherein, alam nyo yun, pati sa pagbabayad, sobrang haba ng pila. Ang haba na nga ng proseso. Though kahit papaano, I must say, may improvement na si LTO versus dati. Kasi dati parang tumatagal ako ng 4 to 5 hours sa loob na mismo ng LTO na natapos na lahat ng inspection, insurance, etc. Nasa loob na ako ng LTO, pinaprocess na yung paper ko. Umaabot pa ako ng 4 to 5 hours. Grabe! Ito na nga. Ito na yung magiging solution dyan pag naging batas na to. Well, basahin natin ang report na to coming from Billionaire News Channel. Digital Payment Bill clears House with 257 votes. The House of Representatives has approved on third and final reading a bill institutionalizing digital payments in government transactions to reduce long lines, repeated trips, and waiting time for Filipinos. Voting 257-3 with no abstention, lawmaker passed the House Bill 8468 or the proposed E-Bayad Act. Ang sabi dito, ang haba ng pila at ang tagal ng hintayan lalo na sa mga government office. Para sa iba, hindi lang inconvenience yan. Nawawalang oras yan sa trabaho, sa pamilya at sa kabuhayan. Which I totally agree. The E-Bayad Act brings government transaction closer to daily rhythm of people's lives by making payments faster, easier, and more practical. The proposal adopted and regulated the use of digital payment system for government financial transaction and for merchants dealing with the government agencies. Well, masabi ko lang, long overdue na but it's a welcoming development. And sana sa Senate natin gumawa na rin ng parehas na bill at maipasa na rin yan para naman makagawa na sila ng isang consolidated na bill at maipasa na sa presidente natin at mapirmahan nila. Meron na pong mga government offices ngayon, like local government office, na nag-i-implement ng digital payment. So, as in, fully digital na. Ito na lang po, example dito sa amin sa Marikina. Previously, kapag magpaparehistro kami ng business permit para sa business namin computer shop, halos buong araw din po ang tinatagal noon. Pupunta ako sa munisipyo, tapos sabihin kailangan ko magpapirma sa fire, tapos sa engineering, tapos sa health, paikot-ikot ng iba't ibang department. And minsan, yung isang department, yung engineering, nandun sa kabilang dayo pa, kabilang barangay pa na pupuntahan mo. Init, lalabas ka doon, mahanapin mo yun at magpapapirma ka, magpapaklearance ka, kumbaga. And then, after noon, babalik ka sa munisipyo para ipasa yung papel mo at maghintay ng number mo para tawagin at magbabayad ka na. And usually, nangyayari to during January, where sabay-sabay lahat. Babayad ng property tax, nagre-renew ng business permit. So, ang haba ng pila ng mga tao dati. But now, dahil nag-online transaction na ang government namin sa Marikina, ang pagbabayad namin ng amilyar ay online na. Ilalagin mo na lang, tapos makikita mo na yung due mo. Pwede ka magbayad using e-wallet. Pwede ka magbayad using credit card. As in, ang bilis. Pag nabayaran mo yon, magre-reflect na rin kagad. May resibo ka na rin. And kung gusto mo na lang ng hard copy tax declaration, pupunta ka na lang sa munisipyo. And then, ganun din kadali ang pagbabayad namin or pagre-renew ng business permit. Magla-login lang din kami, tapos sasubmit lang namin. Pag nasubmit na namin, mag-generate na siya na kung magkano babayaran namin, and then babayaran na namin. Thus, napaka-convenient sa amin dito sa Marikina ang pagbabayad nga ng amilyar and itong pagre-renew ng mga business permit. Sana, ganito yung maging sistema sa government agencies natin. Lalo na po sa LTO. Naku. Hay. Alam niyo yun, babalik pa ako mamaya sa LTO para magbayad. Kung may online payment naman. Di ba? Well, yan po ang buhay natin. But sana ma-approve po itong bill na to at mapakinabangan natin sa lifetime natin. Lalo na pag tumatanda na tayo, ay nako. Ano pa ba ang mga government agency na medyo
online na pagbabayad. I think pagbabayad ng SSS, Pag-ibig, online payment na rin po yan. Na-try ko na rin po magbayad online. Ano pa ba? Pagre-renew ng DTI, online na rin po. Online application and online payments na rin po. Tax, ganun din po. Online payment na rin po ang pagbabayad ng tax. So, somehow, meron na existing, but marami pa rin mga government agencies ang manual pa rin talaga. And also, kung mai-release ko lang din kung nabalitaan nyo yung sa MMDA na meron na silang card terminal o POS na doon nila i-enter yung ticket mo, tapos mag-generate na and pwede mo na rin bayaran sa kanila kagad. Ano na nangyari doon? 'Di ba? Kung effective yun, ay nako, isa yan sa malaking tulong sa mga motorista. Lalo na yung pag nahuli ka sa ibang lugar. Tipong taga Marikina ako, nagpunta ako ng Makati, doon ako nahuli. Tapos kukunin nila, hindi ko alam hindi pa kasi ako nahuli. Tapos kukunin nila yung driver's license mo at tutubusin mo doon. Naku, hassle. Kailangan mo ba ng isang araw para tubusin yon? Bakit hindi na nga lang na gamitin yung card terminal nila or POS nila, ewan ko, generate nila doon, then bayaran mo kung may pera. Kung wala, ito yung ticket mo, ito yung QR, bayaran mo. Pag di ba? Napakasimple. Ay, naku, bakit ba kailangang pahirapan? Kailangan may red tape lahat. Pati na nga lang sa pagbabayad, may red tape pa. Ay. Anyway, I'm very optimistic about it. Lalo na tumatanda na tayo at ang mas hinahanap natin ay peace of mind at convenience. This is a welcome development. For our question of the day, kayo ba, may experience ba kayo pumili sa mga government agencies natin para magbayad at sobrang nagtagal kayo sa pila? Meron ba kayo ma-share? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ezra Scarlett at Ezra Scarlett 2925. Ang sabi po niya ay very informative po kasi talagang nahahanap ni ng explanation sa Maya Time Deposit. Kay Miss Ezra Scarlett, thank you po for watching and supporting my videos and shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!